May mga bayo ng taga-Alba. Mga gwapa. Mga gwapa. Hi guys, a day in my life as a bakasyonista ng Pilipinas, and ito yung mga kaganapan. Ito yung the day before the wedding of my brother, and pumunta kami sa lugar ng kanyang mapapangasawa and asawa niya na ngayon. Pumunta kami doon kasi medyo malayo-layo yung biyahe namin dito, and marami kami ditong kasama, mga namin yan, mga family, friends, and relatives. So, marami kami dito, pero yung iba nauna na, dahil hindi kasya, binalik-balikan lang ng yung sasakyan. And, ito yung daan, napakahirap ng daan dito, guys. And, yung first time ko pa dito, nakita ko yung daan, sabi ko, my God, ayoko nang bumalik. Pero parang ngayon, medyo okay na siya. And ito yung talaga na witness ko na ginagawa yung tulay, hindi pa tapos yan. So, kailangan dumaan sa kabilang daanan. And kailangan mag-wait ng ilang minuto kasi may nauna. And then, ganyan talaga yung daanan, guys. Sobrang hirap as in. Tapos, umuulan pa nung nakaraang araw niyan. And then, nung pumunta kami dyan is medyo mainit siya, pero yung ibang part ng daan dyan is lubak-lubak man sa Bisaya. Oy. Basta ganun. And then, ayan, mga almost 1 hour yung biyahe or more than 1 hour yung biyahe papunta sa bahay na. Then, ito na yung daan. Nakakatakot talaga, guys. Baka mahulog yung sasakyan, Diyos ko. And then, yun nga, ang sinasabi nila nga, yung kung sa Bisaya pa is, mapugngan pa ang baha paingon sa bukid or kabuton ko ang mga bituon aron lamang. Basta yun na yun, wala na akong ng mga balak-balak dyan. Basta ito na yung daan, napakahirap. So, medyo ang napakita lang dito na na video ng kuya ko is ito yung mga daan na medyo okay siya. Pero yung mga nadaanan talaga namin, guys, as in super talaga kahirap ng daan. And dito nga is yung mga kasama namin is siyempre mga matatanda na din, and takot din sila sa nung makita nila yung daan, tsaka yung sa part na yung may tulay. Ito na talaga na tulay, guys, parang yung kaluluwa ko parang tumalon kasi imagine, guys, parang iwan ko basta. And then luckily naman naka naman kami ng maayos. Thankful ako kay God kasi natapos din yung obligasyon na yon. And of course, nagpapasalamat ako dito sa mga family, friends, and relatives namin na tumulong talaga, taos pusong tumulong sa amin para matapos yung obligasyon namin. And of course, nagpapasalamat din ako sa both parents ng bride at saka groom kasi natapos yung wedding nila. And nandito na kami. Ito yung mga ganap ng gabi, and ito yung nagawa namin, nag-decor kami dito sa simbahan. Simple lang kasi maliit lang yung simbahan nila. Ginawa lang namin yung makakaya namin, and then thankful pa rin ako dito sa kay Ate Ma'am at sa ibang ate dyan na tumulong dito para lang talaga mabuo ng maayos. And simpleng lang naman, simpleng dekorasyon at maganda yan sa personal. And then yung sa venue naman, napakasimple lang pero maganda talaga siya sa personal as in.